Kaupo na po ang lahat. So muli po, sa ngalan po ng ating pastor na kasalukuyan po ay siya ang tagapagsalita din sa ating isang daughter church sa Talisay. So kami po ang naatasang magdala ng salita ng ating Panginoon. Ang Diyos ay may plano sa buhay ng bawat isa sa atin. Dapat klaro po sa atin yan. Ang Diyos ay may plano sa buhay ng bawat isa sa atin. May tinatawag na blueprint. Kumbaga sa building, sa mga engineer, mga civil engineer or architect, yan po familiar sa inyo, yung asul na print. Blueprint. O yung tatakbuhin ng isang pagpapagawa ng isang gusali. Nang tayo po ay maligtas din, mga kapatid, at sa mga maliligtas pa, ang Diyos ay may plano sa ating buhay. Naunawaan niyo po yon? Hindi tayo nilikha ng Diyos na wala lang. Hindi tayo nilikha ng Diyos at niligtas na parang wala lang, na bahala ka na, parang pag naipanganak yung bata, bahala ka sa buhay mo, palakihin mo sarili mo mag-isa. No. Ang Diyos po ay may plano sa atin. Hindi ko alam kung nailagay diyan. God has a blueprint for us. Sa atin na mga naligtas, mula community to the core. Yan ang gusto ng Diyos mangyari sa atin. Mula sa mga matatagal na, lalo naka-attend sa mga class 101, 201, 301, yan. Why is it important to serve the Lord? Because ang Diyos ay may plano sa atin. Hindi lang tayo basta nilikha, niligtas, and that's all. Ang Diyos ay may plano. Ito yung kanyang plano. Ikaw ay maging bahagi ng community at isang araw bahagi ka ng core ng iglesyang ito. Community, hindi ka paligtas. Anong sunod diyan? Nung kinaligtas, you are invited by someone, naging bahagi ka ng crowd. Ikaw ay nabautismuhan. Ikaw ay bahagi na ng congregation. Pagka ikaw ay lumalagong baptist, miyembro ng kongregasyon, ikaw ay bahagi ng committed members ng church na ito. Hindi committed ang utak. Committed sa Panginoon. Pagka ikaw ay bahagi na ng committed part of the body of Christ, you will be the core of this church. Ano ba yung core? Yung pag may pa-meeting si pastor, isa ka sa i-consider na kausapin at tanungin ang iyong opinion. So, yan po yung ating goal from community to the core ng simbahan. At hindi ko alam kung anong level na po sa mga bisita, kayo bahagi na po ng crowd. Si Jade ay bahagi na ng crowd. Si Manilyn ay bahagi na ng crowd. Yung mga guest natin dito ay bahagi po kayo ng crowd. Ang Tito James, once you get baptized, you will be part of the congregation of the church. Pagka kayo bahagi na ng congregation at kayo lumalago, bahagi ka ng committed ng iglesyang ito. Naasahan ka na sa giving, sa Bible reading, sa fellowshipping, sa mga 5 basic habits. Isang araw, core ka na din ng iglesyang ito. Okay? Ngayon, at meron din po tayong mga step na tinuturo sa simbahang ito. Yan yun, yung 5 M. Actually, 7 yan. Tayo ay naging membro. Sunod na bahagi, pag naging membro na, membership. Sunod po dyan ay maturity. Binibigyan ko lang po kayo ng overview ng ano kang ginagawa natin linggo-linggo dito. Ano kang kasaysayan ng ating pakikinig. Hindi lang kayo dididiscussa ng pastor ng kung ano. May tinatakbo po ang ating simbahan na dapat ito yung ating masakyang lahat upang tayo ay nagkakaisa ng isip. Ba't gawin nasa simbahan pagkalinggo? Patatapusin na yung service at uuwi sa bahay, kakain, babalik uli, uuwi? No! Meron tayong gusto. I want to be the part of the core of the church. Gusto ko hindi lang membro. Ikalawa, you need to be matured member. Nagmamatured. Kumbaga sa ating alagang biik, ayaw mong bonsayan magpakailanman. Bagaman mahal ang biik. Pero pangit na hindi naging partner, hindi man lang lumaki. Ganun na lang. Napuril na. So, naging membro ka. Lumago tayo. Ito yung ating tinatalakay po ngayong buwan eh. Pag lumalago ka na, maglilingkod ka na. So, member ka. Lumalago ka. Anong nalago? Hindi lang buhok. Lumalago ka sa paglilingkod. That's the ministry. Yan po yung ating dinidiin, yung paglilingkod. Sabihin nyo, paglilingkod. Sabihin nyo, ako ay lingkod. Ikaw at ako ay lingkod. Yes. So tayo pong lahat ay lingkod ng Panginoon. So wala ritong Panginoon. Ang Panginoon natin si Jesus Christ. Lahat tayo po dito ay handang maglingkod. Ayun, pulis nga, nakalagay sa tsapa. To serve and to protect. Pero sa itong buhay, tayo din ay dapat to serve the Lord.
Pagkatapos na ikaw ay nagmi-minister na, anong inaasahang ginagawa pa natin? Ikaw ay dapat nagmi-misyon. Ano yung nagmi-misyon? Paano ka naligtas? Paano nabago ang buhay mo? Ibabahagi mo rin yun sa iba. Tama po ba? Alam niyo po ba na ang daming taong depressed? Salamat. Dito ay may nangyaring event sa barangay na ito at hindi natuloy. And we thank the Lord na tayo may pagkakataon pang maibahagi ang salita ng Diyos sa Kanya. Narito siya kahapon. Dinala dito sa simbahan. Nakakatuwa naman po ang simbahan ang pinagdadalhan ng tagadagatan ng mga depressed people. Ibig sabihin, sa dami ng simbahan po sa barangay na ito, hindi lang Baptist. We thank the Lord na ang ating barangay ay pag may mga ganyang cases ay gusto sa atin ipa-counsel. And salamat sa availability ng ating pastor, nakausap, and we pray na sana yung bata ay tumatag, maligtas. At makita natin isang araw nagpapatotoo na rito. Namuntik na siya sa kamay ng kamatayan and yet the Lord brought him alive again. Yan ibahagi natin. You need to share the word of God. Maging missionary tayong lahat. Hindi lang yung ikaw ay nag-a-abroad kaya ka missionary. Ako po'y naniniwala na dapat talaga lahat ng naliligtas ay missionary. Kasi katulad ng inyong kumpanya, alang makapasok kami diyan. So sinong iimik para sa Panginoon sa kumpanya ni Nico? Ay hindi ako. Ikaw. Ang AGNP, si Kuya Ambet, ay yung nasa sa dagat, ay di si Kuya Role, ang bahala doon. Alam tayo sumakay pa sa chopper. Mahirap lang po kami, at ako yung mag-chopper pa paroon. So, so we do not do that. So siya na ang gagamitin doon. Mahirap mag-aaral doon. Masyado ako naaalala ko yan. Okay. Pagka ikaw ay nagmi-mission na, anong gusto nakakatuwa talaga ang Panginoon. Ano? May plano siya sa buhay natin. Sundan lang natin, hindi tayo mapapasama. Anong sunod? Magnification. God designed you to magnify Him. Ikaw at ako'y nilikha ng Diyos para siya'y sambahin. Ikaw ay maging masaya sa Panginoon. Ipaglaban po natin yan. Ipaglaban natin ang ating pag-ibig sa Panginoon. Hindi lang sa pandayan sinasabing, ipaglalaban ko. Kundi ipaglaban natin yung pagmamahal natin sa Diyos. Kasi labanan yan. May time na nababa ang ating temperatura ng pag-ibig sa Panginoon. We need to fight for our love by magnifying God. Purihin mo pa rin siya kahit may problema ka. You need to praise God even you are under pressure. Ikaw ay in tears. Totoo yan. Dadaan tayo dyan. Dadaan tayong lahat dyan. So we need to magnify God still. Nalugi man, tumubo man, may karamdaman man, mamatayan man. Sana tayo makita ng Panginoong nagpapatuloy na nagpupuri pa rin sa Kanya. Tapos, you magnify God, ano ba yung minaj? It's about family. So we want our family to be strengthened. Kaya nga po, dinadala natin ating pamilya dito. Naipasa na ang divorce sa lower house. Pagbubutuhan at pagdidebatihan naman yan sa Senate. Pag nakapasa sa Senate, pipirmahan ni Bongbong. Buti pa ko si Kuya Bongbong Marquez ang nandun at hindi si Marcos. Maveto na yan. Pero, what if makapasa yan? And I think papasa yan. Pag hindi mag-i-intervene ang Panginoon. Kaya ang halaga ng ating family maging matatag sa Panginoon. Ipakita natin na ang pamilya, bagaman depektibo, ay tinayo pa ring institusyon ng ating Panginoon na dapat alagaan. Hindi i-dispose pag may problema na. Palibhasa disposable generation na ngayon Gusto itapon na pagka may sira. And money. So kalooban ng Diyos, tingnan po yan. When we follow this, yan po yan yung kalooban ng Diyos sa ating mga mananampalataya. Naunawaan niyo po? Sa matatagal nang nabaptize, ito yung reminder sa atin. Sa mga bagong nabaptize at mababaptize pa, yan po, nakalatag ang gusto ng Diyos sa ating buhay. From community to the core. Paano yan mangyayari? Magpakalalim ka sa membership, sa maturity, sa ministry, sa mission, sa magnification, in handling your family and your money. Yun, tapos ang message. Okay. Pinakita ko lang po yung tinatalakay natin sa simbahang ito. Para it made sense. Ba't natin ito tinatalakay lagi? Okay? So ngayon po, pupunta na tayo sa ating mismong pag-aaral. Okay? Pinakita ko lang po, lalo sa ating mga bagong baptize, kay na Lance, sa ating mga babaptize, kay Manilyn, ito ining ang tatakbuhin ng iyong buhay pananampalataya. Maging sa ating matatagal na. Yan pa din yan. Saan ka nakalagay yan? Sa Acts chapter 2 niyo yan mababasa. Now, going sa ating topic about ministry, paglilingkod.
Sabi po rito sa Bible, sa Romans chapter 12, I beseech you therefore, brethren, by the mercies of God, that ye present your bodies a living sacrifice, holy, acceptable unto God, which is your reasonable service. So ating aralin yung word na reasonable service. Ano bang ibig sabihin ng reasonable service? When we say reasonable, I hope na nailagay dyan, mula po yun sa Greek word which means logic, logicus or logic, logical, logical. Pag sabing logical, rational, reasonable, okay? Karapat-dapat. Ang Diyos ba'y karapat-dapat paglingkuran? Yan kasi ang tinatalakay ng Romans chapter 12. Sabi ni Pablo, mga kapatid, ipinamamani ko sa inyo, alang-alang sa kahabagan ng Diyos, inyong iharap ang inyong katawan na isang haing buhay, banal, kaaya sa Diyos, na sa inyong katampatang pagsamba. Yung katampatang pagsamba, sa ibang translation, reasonable service. Ang tanong na sasagutin natin ngayong umaga ay, why is it logical to serve the Lord? Bakit ba reasonable na paglingkudan ang Panginoon? Why? Naging tanong yan ni Paraon who is the Lord that I should obey Him? Sino ba yung Diyos para paglingkuran ko? Pero sa atin naman, bilang mananampalataya, reasonable po ba na paglingkuran ng Panginoon? Logical po ba na siya paglingkuran? Well, we will study, talagang yan po ay logical. When we say reasonable, in the light of all spiritual riches, believers enjoy solely as fruit of God's mercies, mula chapter 1 to chapter 11, it logically follows that they owe God their highest form of service. So ating pag-uusapan po ito. At ang sabi rito ni Pablo, binanggit niya din po yung word yang beseech. I beseech you therefore, brethren. Alam niyo yung word na beseech? Nailagay din ganyan, yung word na beseech. Yan. Pag sabing beseech, kasi pagkain yung binasa yung English, ano yung beseech? Beach? Hindi yan beach. Pag sabing beseech, para kang nanliligaw, namamanhik. Okay? Sabi ni Pablo, pag sabing beseech, exhorting, encouraging, counseling. So, ipinapayo po ni Pablo sa atin na mananampalataya, okay, na bilang siya ay apostol din, ito yung kanyang payo sa atin. I beseech you therefore, brethren. Si Pablo ganyan yan talagang bagaman siya may authority, lagi siya nakikisuyo sa kanyang mga tinuturuan na i-consider niyo ito. I-consider niyo po ang salita ng Panginoon. Okay? Ngayon, ating puntahan na. Ano yung why is logical? Bakit ba dapat tayong mag-render ng paglilingkod sa Panginoon? Number 1, puntahan na po natin. Nakalagay dito sa English po tayo muna magtututok. So sabi ni Pablo, I beseech you, nakikiusap siya, therefore, last point na yung therefore na yan, mamaya natin aralin yan. Punta natin yung word na brethren. Okay? Why is it logical to give God a reasonable service? Why is it logical? Bakit ba dapat maglingkod sa Panginoon? Number 1, brethren. Ang sabi rito, kaya nga mga kapatid. Bakit lohikal lang na maglingkod? Ikaw ba ay kapatid? Yan. Ang ibig sabihin po nito, pag talagang ikaw ay ligtas, ikaw ay anak na ng Panginoon, ikaw ay dapat maglingkod. Yes. Noong ako'y bagong baptist, way back 2002, lagi ko naririnig yung sabihin you are saved to serve. Sabihin nyo nga, saved to serve. Saved to serve. Iniligtas ikaw at ako para maglingkod. Tingnan, anong una doon bago ang paglilingkod? Kaligtasan muna. So kaya po, lagi nating binabalikan dito sa ating pag-aaral sa simbahang ito, ang paglilingkod po sa Diyos, yan ay masaya, bagaman painful, yet mayroong rejoicing, pagka ikaw ay brethren na. Brethren. Brethren. Pag sa'yo brethren, ikaw ay ligtas na. Sapagkat ating babalikan sa Romans chapter 8, hindi talaga likas sa ating maglingkod sa Diyos dati.
Tingnan po, Romans chapter 8. Ano ang buhay natin noon? Bago tayo naabot ng biyaya. Romans chapter 8 verse 7. Sapagkat ang kaisipan ng laman ay pakikipaggalit laban sa Diyos, sapagkat hindi napasasaklaw sa kautusan ng Diyos, ni hindi nga maaari. Ito yung buhay natin dati. Ang nangasalaman ay hindi makalulugod sa Diyos. Ano daw ang ating buhay dati? Tayo ay nakikipaggalit laban sa Diyos. Pero ano nangyari sa ating buhay? Romans chapter 8, verse 28. Inyo pong nangyari. 8:28, very familiar to sa atin. And we know that all things work together for good. Nalalaman natin ang lahat ng bagay ay nagkakalakip-lakip na gumagawa sa ikabubuti ng mga nagsisiibig sa Diyos. Ano yung mabuting, ano yung all things na yan? Particularly, it talks about your salvation. Na tayo ay, ito yung nangyari sa ating buhay. Verse 29. 29. Sapagkat yung nang una pa'y kanyang nakilala, tinalaga naman niya na maging katulad ng larawan ng kanyang anak upang siya ay maging panganay sa maraming magkakapatid. Si Jesus ang panganay, tayo tinuring niyang kapatid, brethren. Anong nangyari sa atin? Yung tinalaga sa kaligtasan, tinawag naman niya. Kayo ba'y natawag na sa kaligtasan? Kasi kung ikaw ay nakatalagang maligtas, tatawagin ka ng Diyos sa kaligtasan. Kaya all things work together for good. Kaya pala ako'y nagkasakit para ma-realize kung kailangan ko ang Panginoon. Kaya pala ako'y namatayan para maunawaan ko ang Panginoon. Kaya pala ako nakulong, nagkaganare-ganare, ikimapapabuntong hininga, kaya pala. Kaya pala lahat nangyari yon sa layunin na ikaw ay abutin ng kaligtasan. Katulad po namin, ang aming patotoo, kami ay hindi target ng Baptist Bible Study. Pero palibhasa kami nakatalagang maligtas, tumakas ang aming kapitbahay sa Bible study, kinausap ng tatay ko ang sina Brother Melvin ng Sorosoro, at nag-umpisa ang Bible study sa bahay namin. All things work together for good. Di ba? Merong tatalon sa bintana, napasabit niyo po, anong ginagawa niyo po dyan? Ay, naglilinis lang ng bintana. Pwede ko po ba kayo makausap? Ayun, naligtas. Di ba, meron tatakas ka pa, sumambit yung puwitan niya sa may bintana. Nang ginagawa niya, help brother, help. Kayo, marami kayong patotoo na all things work together for good. Na-involve ka sa basketball, doon mo nakilala ang Panginoon. May niligawan ka, nanabasted ka, pero naligtas ka. Di ba? Iniligtas ako ng pag-ibig dati, pero nabasted. Pero at least, sa simbahang ito, pinakilala ng Diyos ang kanyang sarili sa'yo. Kaya all things work together for good. Kaya sabi, yung itinalaga ay tinawag naman niya. Paano ka natawag ang Diyos? Nagre-ring ang cellphone natin? No, by preaching, by listening to His Word, by the circumstances that God is allowing to happen. God is talking to us. Yung kanyang tinawag, inaring ganap, yung tinalaki ni Romel kanina. Gaano man tayo karumi, ang dudumi ng mga background ng ating buhay, meron ba ditong santo? Ikaw ba yung bagong santo? Akutis. Ang santo ng internet. Palakasin niyo po na makapag-Mobile Legend. Alang-alang sa Akutis. Kalukuhan na naman po yan. Sa atin po mga kaibigan na Catholic, kalukuhang magdeklara ang sino man na siya'y santo. Wala sa tao ang capacity to declare anybody to be saints. Only God. At sino ba ang santo? Yung mga naligtas dahil ni Kristo. Hindi yung hindi nabubulok ang bangkay. Hindi yung kung ano nung himalang ginawa. Ang Diyos na nagligtas sa'yo, buhay ka pa, santo ka na. Saint Joas, Saint Chari, Saint Ditas. Tayo ang buhay, Saint Nico. Hindi nila naiintindihan yan. Tayo po yung mga inaring ganap. Nakakatuwa ang Panginoon. Ano? Gaano man ka-itim, kapula ang ating kasalanan. Sabi ng preaching kanina, pinaputing gaya ng niebe. Ngayon, bakit hindi ka maglilingkod? Ay, ikaw ngayon niligtas na ng Panginoon. Kaya ang tanong ni Pablo, ipinamamahali ko sa inyo, reasonable ang maglingkod, katampatan, marapat lang ang pagsamba. Bakit? Ligtas ka na eh. You are part of the brethren of the Lord Jesus Christ. Lahat ba ay qualified diyan? Lahat ba magiging ligtas? Hindi lahat maliligtas. Ay kung lahat maliligtas, ay binaimbento pa ang impyerno. So hindi lahat
maliligtas. Ba't sinabi pang, ang maliligtas lang ay nakalagay sa aklat ng buhay? Kung lahat ay nakalagay na. Therefore, hindi lahat. Kaya kung ikay nadudoon, magpasalamat tayo. Kaya tayo maglilingkod bilang Baptist, hindi para kung anong dahilan, kundi, Lord, salamat ako iyong iniligtas. Alam niyo, naunawaan niyo po yun? Hindi yung takot ka lang kung ano. No. Kaya tayo ay naglilingkod sa ano-anumang ministry pong hawak natin. Ikaw ay nagdadrive, nagtuturo ng bata, umaawit sa choir, part ka ng music ministry, teaching ministry, feeding ministry. Lahat ng ginagawa natin dito ay nag-ugat sa dahilang tayo ay naligtas. Amen po ba? Amen. Kaya, ano kang mali ko sa paglilingkod ko, hindi ako naligtas. Kaya tingnan po, sabi rito, yung kanyang tinawag, inaring ganap, ang inaring ganap, luluwalhatiin din naman niya. Kaya yan yung brethren. Yan yung mula predestination hanggang glorification ay ating makakasama. Okay? Kaya ang tunay na ligtas ay mananatili kahit nanghihina. Okay? Brethren yan Nanghihina pero hindi mawawalang wala. Ibabalik ka ng iyong Panginoon. Hindi mahina ang Diyos na nagligtas sa atin. He who began a good work in you will finish it. So, brethren, are you saved? When we are saved, you are called to serve. Lahat ng ligtas ay lingkod. Hindi yung sabi, ay di ang mga church worker ang worker. Well, technically, kami ay full-time worker. Dito na kami nakatira, ang aming buhay ay talagang full-time sa gawain. Pero you know what? Lahat ng ligtas ay lingkod. Lahat po tayo ay lingkod. Kami nga lang yung nasa full-time ang tawag. Kahit hindi ka full-time worker, full-time Christian ka. Sabi nga nung story ni Jander, yung kanyang yung sa speech balon niya, wala daw off-duty ang Christian. Nasaan si Jander? Ba't naka-off yata? Ayan. Walang off-duty sa Christianity. Totoo naman nga yun. Christian lang ba ako pag linggo at pag Lunes? Okay, tanggalin na ang pagkukunwari. Ganun ba yon? Hindi ganun yon. Amen? Nang ikinaligtas, lingkod ka ng Panginoon. Kahit saan ka magpunta, hindi mo maitatanging ligtas ka. Kaya ipakita natin yan. Unang dahilan, why is it reasonable to serve God? Kasi you are brethren. Ikaw ay kanyang iniligtas. At maliwanag po yan, hindi ko napupuntahan yung ibang mga talata, kasi nabanggit ni Rommel sa Matthew 7, hindi lahat ng paglilingkod tinatanggap ng Panginoon. Matthew chapter 7 kanina, one of the most terrible verse sa Bible, I never knew you. Hindi kita kilala. Kaya kahit naglilingkod ka sa Diyos at hindi ka naman ligtas, lahat ng paglilingkod mo ay wala ring kabuluhan. Opo, nakalagay yan sa talata ng Biblia. Okay? Na sila'y nagpalayas ang demonyo, gumagawa ng dakilang mga bagay. But sabi ni Christ, I never knew you. Akala ko omniscient siya. But sabi niya, I never knew you, hindi kita kilala. Hindi po yung tumutukoy sa omniscience, kundi tumutukoy sa relationship. Hindi kita kapatid. Hindi kita karelasyon. Kaya lahat ng ginagawa mong yan ay walang kasaysayan sa akin. Pero nakakatuwa ang na kay Kristo, lahat ng ating ginagawa ay may kabuluhan sa Panginoon. Why? Ikaw ay brethren. Kaya napakalalim po nito dapat sa atin ha. Ang ugat ng ating lahat ng ginagawa, alam mong ikaw ay ligtas. Sa iyong buhay, naka-encounter mo ang Panginoong Jesus. At nagkaroon ng turning point, pagbabago ang iyong buhay. Pwede po ba yan? Alam niyo po ba kung kailan kayo naligtas? Natatandaan niyo pa? Ako po yung may napanood na babaeng nagkaroon ng Alzheimer. Parang Alzheimer ba? Dementia. Ang pangalan mo? Sino ka ga? Yung miski asawa niya, hindi niya makilala. Brother Jay, delikado pag hindi mo kilala ang mapapangasawa mo. Ikaw, Jay Ignacio, kang lumingos sa likod. Pero nung tinanong, sino ang iyong tagapagligtas? Alam sabi ng matanda? Jesus is my Savior. Marami tayong makakalimutang pangalan, pero wag mong kakalimutan ang pangalan ng iyong tagapagligtas. Miski tayo nag-uulyanin na, pangalang Jesus ang mananatiling sariwa sa ating isip. Why? Because of Him, we become part of the brethren of Christ. Kaya yun yung dapat malalim. Kaya ako'y maglilingkod dahil ako'y ligtas na. Pagpapasalamat sa aking
ligtas. Number 2, brethren. Nakalagay dyan sa talata, ito lang, hihiwag-hiwagin lang naman po natin yung 12:1 eh. I beseech you therefore, brethren, point number 2, by the mercies of God. By the mercies of God. Ipinamamanik ko sa inyo, sabi sa Tagalog, mga kapatid. So, maliwanag yon. Ang reasonable ang service, why it is reasonable, logical, who will give God the service na proper ay ang mga ligtas. Ikalawa, na ating makikita, bakit reasonable, logical, nararapat na maglingkod? Ang sabi ng Bible, alang-alang sa mga kahabagan ng Diyos. Sa English yan, by the mercies, hindi mercy. Mercies, plural, pangmaramihan. Ano yung tinatala kay Brother Henry yan ng mercies of God? Alam niyo po, yung binabanggit ni Pablo ng mga, ginawa ko na lang po yung blessings. Number 2, reason why there is a reasonable service, brethren ka. Ikalawa, blessings. Ano yung blessings? It talks about the mercies of God. When we say mercies, the gracious, extravagant, divine graces of God. Na tinalakay ni Pablo mula chapter 1 hanggang chapter 11. Okay, sa mga nagbabasa po ng Bible, mga Baptist, you listen. Yung chapter 12, kaya nga sabi niya ni Pablo, I beseech you, therefore. May pinaghugutan yung therefore. Ano yon? There 1, there 2, there 3. Therefore, no. Yung therefore, it's a conclusional part. Saan yun hinugot? Mula chapter 1 hanggang chapter 11. Ano yung mga mercies of God na ating naranasan? Number 1, the love of God. God's love. Ipinamamanik ni Pablo, alang-alang sa kahabagan ng Diyos. Ano ba yung mga kahabagang naranasan natin sa Diyos? Number 1, yung kanyang pagmamahal sa atin. Yan. Alam niyo po bang kayo mahal ng Panginoon? Minsan may mga tao na gumagawa ng daming pagpapapansin para lang siya'y mahalin. Kaya may mga babaeng inilabas na ang lahat para mapansin. Nasa jeep ako, nasa Trisol isang araw, talagang may babaeng, bangkukang naman ito, naka-display din. Sorry, reviler. Okay. Ang puntos ko, maraming tao, gumagawa ng maraming effort para mahalin. Nakakatuwa ang Diyos, wala tayong kadahi-dahilang mahalin, and yet tayo kanyang minahal. Lagi niyong babalikan yan para kayo maging mapaglingkod sa Panginoon. Because God loves you. Yan ang nakalagay yung mga talata. Madami ng, sige, ating buksan yung ibang mga verses para ating makita. 1:7. Sa lahat ninyong nangasa Roma, mga iniibig ng Diyos. Pambihira. To all that be in Rome. Ito yung Roma na matino pa ha. Hindi ito yung Roman Catholic Church na nasa Vatican today. Kaklaruhin ko lang. Ang Romang tinutukoy dito, yung church na original na nandun. Bago naging apostate, tulad ng Roman Catholic Church today, na tumalikod na sa maraming tamang doktrina. Ang sabi ng Biblia, to all that be in Rome, beloved of God. Bakit ako maglilingkod? Alam niyo, ang daming blessing ng Panginoon, yung ikikanyang mahalin. Lagi niyo yung babalikan. Kaya may mga tao nagpapakamatay. Wala naman nagmamahal. Possible ba ang Christian na ma-depress din? Pwede. Anong ilalaban mo dyan? Yung babalikan mo ang katotohanang minahal ka ng Diyos. Hindi sa feeling, kundi sa facts. Kaya ang halaga ng ating utak, ang ating isip, ay filled with the Word of God. Kaya sa chapter 12, verse 2, by the renewing of your mind. Kaya pag ang utak natin puro Facebook, nakadramahan ang nababasa mo, napapanood mo, ang utak natin puro YouTube na puro vlogger at kung sino-sinong taong nakikita mo, mga reels na walang kakwenta-kwenta, ang buhay ko'y walang kahalaga. Lubid, baril, lason. Kasi hindi mo naintindihang minahal ka ng Panginoon. So napakahalaga yan.
na sabi ni Pablo, alang-alang sa mga kahabagan ng Diyos, God's love. Isipin mo tayo tawaging mahal ng Panginoon. Ako'y masaya na ako'y mahal ng aking asawa. Lalong masaya na mahal ka ng Panginoon. Kahit hindi tayo kamahal-mahal. Ang pagmamahal ng tao, conditional. Mahal kita hanggat sexy ka. Mahal kita hanggat sa taglay mong pambihira. Kinakantayin sa video, okay, minahal kita sa taglay mong pambihira. Ay nung tayo minahal ng Diyos, pambihira ang ugali natin. Pambihira ang ating asal. Pambihira ang ating kasamaan, and yet, He loved us. Anong lalim nun? Kaya pag binabalikan ko, ako'y napapaiyak yung pag ako'y nagme-meditate talaga. Ako'y naluha. Sabi ko, Lord, talagang salamat ako yung minahal. Ngayon, sabi ni Pablo, alang-alang dito, na ikay minahal ng Diyos, maglingkod ka. Hindi ka mahihirapang maglingkod pag alam mong minahal ka ng iyong pinaglilingkuran. Lagi nating babalikan yan. Kasi minsan dumadating po na ang ministry parang pabigat. Ay di kakanta naman. Ay di magtuturo na naman ang bata. Ay di magdadrive na naman. Hindi man na-attend. Di ka minsan tayo nagmomormor, pero ako ganun eh. Pero pag binabalikan ko yung, ba't ko nga ito ginagawa? Ba't maski naulan ako'y sisimba? Bakit maski walang naliligtas ako'y magbabahagi ng salita? Bakit ako'y maglilinis ng CR na, yuck. May title ako, Bakit mo lilinisin yan? Kahit ikaw ay titulado. Why? Naintindihan mo kasi na God's love for you. Hindi yung kalamoy ko, hindi ako karapat-dapat. Naintindihan mo na yung napakataas ay bumaba para sa'yo. Minahal ka. So blessing yan. Nanuhan niyo po ba yan? Kaya every time na ikaw ay nade-depress, tuong naghahanap ka ng magmamahal, balikan mo ang Panginoon, minahal ka na niya, dati pa. Manhid ka lang. Manhid ka? Minsan tayo manhid eh. Tayo mahal ng Panginoon and yet hindi natin binabalikan kung gaano niya tayo minahal. Look back at the cross. Read the accounts of the gospel. Basahin mo ang Matthew, Mark, Luke, John. Tingnan mo, aralin mo ang Panginoon. Grabe nga si Jesus Christ. Minahal niya ako. And when you realize that, yung pagsisilbi sa Diyos ay reasonable lang. Okay? Ano pa? Not only God's love, but God's grace. Romans chapter 3, verse 24. Sabi rito, palibhasa'y inaaring ganap na walang bayad ng kanyang biyaya. Nakakatuwa ito. Sa pamagitan ng pagtubos na kay Kristo, Jesus being justified freely by His grace through the redemption that is in Christ Jesus. So, yung pag-ibig ng Diyos, tayo tinawag na mahal. Hindi lang sabing, mahal kita, binigay niya ang ating Panginoong Jesus upang maging nating tagapagligtas, biyaya ng Panginoon. Alam yung biyaya, yung salamat sa Diyos, nabusog ng walang gastos. Alam nyo, yung biyaya ho ng Diyos ay hindi lang yung mga material. Ang pinakadakilang biyaya sa ating mga bisita, hindi yung tumama ka sa wedding. Yan yung tukso. Ang pinakadakilang biyaya, yung ikaw ay naligtas. Wala nang dadakila dyan. Bakit? Halimbawa, lahat na ng fame, finances, fortune, female, lahat na ng mga firm ay iyo na. And you will end up in the fire of eternity. Wala ring silbi yun eh. Pag binubulay ko, hindi naman masama ang yumaman. Gold, glory, gadget. Wag lang guys and gays and girls. Pero talagang pag wala ang Diyos sa buhay ng tao, hungkag. Hindi kayang takluban ng make-up ang bangkay. Matutunaw at matutunaw yan. Kaya salamat na lang sa awa, sa biyaya ng Diyos. Sana naranasan na nating lahat po yan. At yun yung lagi naming dinadala sa simbahang ito. You want to be saved? May biyaya ang Diyos. Ang kaligtasan ay biyaya, hindi yan gawa. Pag sabing biyaya, hindi mo yan kayang abutin sa sarili mo. Regalo yan. Ang kaligtasan ay regalo, hindi sweldo. May mga tao ang akala ang kaligtasan ay sweldo. Ano yung sweldo? Pagsisikapan ko at nang maligtas ako. Hindi sweldo ang kaligtasan. Ang kaligtasan ay biyaya, kaloob na walang bayad
ng Diyos. Kakatuwa yun. Dahil kung tayo magbabayad, kailan pa natin nabayadan? Ay, ang bayad dyan ay mabuting gawa. Meron bang mabuting gawa ang tao? Mabuti ang gawa, pero bulok ang gawa. James 2:10, ang tumutupad ng kautusan at nagkamali sa isa, may kasalanan, makasalanan na sa lahat. Kaya salamat na lang kung ang standard mag-perform ka at nang tanggapin kita sa langit, walang maliligtas. Pero salamat na lang, ang biyaya ng kaligtasan ay ating natanggap lahat. Ikatlo, God's righteousness. 1:17 ng Roma. Nakalagay sa Bible. Ito yung maraming verse. Kaya na lang magkopya diyan. For therein is the righteousness of God revealed from faith to faith. As it is written, the just shall live by faith. Oh, kakatuwa yan. We become righteous. Isa sa blessing na sabi ni Pablo sa mga taga-Roma, mga kapatid, ipinamamani ko sa inyo, alang-alang sa mga kahabagan ng Diyos. Ano yung mga kahabagan ng Diyos na yon? Inyong basahin ang Romans 1-11, marami pa kayong makikita diyang mga biyaya ng Diyos, pero ito, for the sake of study lang, God's love, God's grace, God's righteousness. Yung binanggit ni Romel kanina, kaya nagkaka-jive yung aming nasa sa isip, yung righteousness, ikaw ay inaring ganap. Kakatuwa naman yan. Tayo ay naging matuwid na alang-alang sa ating Panginoong Jesus. Okay? Kaya po kayo mahihiyang lumapit sa Diyos, mga kapatid. Kayo ba'y nahihiyang lumapit sa Diyos? Minsan nakikita ko, daya din ng diablo yun eh. Yung ikaw ay nahihiyang lumapit sa Panginoon dahil may nagawa kang mali. Para bagang ang nangyayari ganare. Ikaw pala, iniisip mo, nakatanggap-tanggap ka lang sa Diyos kasi nakanta ka sa choir, kasi nakakapag-ikapu ka, iniisip mong katanggap-tanggap ka lang sa Diyos dahil ikaw ay may nagagawa. Sala yun, ha? You come to God because of Christ. Unawain niyo po ito, ha? Kasi posibleng, ay kaya ako'y napaka-bombastic, energetic, kasi ako'y nag-tights, ay nag-fail ka. Kaya ka, ang sigla-sigla mo, ang dami mong bisita, nag-zero ang bisita mo. Hindi ka nagkakamali, bumagsak ka sa kasalanan. Anong righteousness mo ngayon? Nakayuko ka sa simbahang dadating. Hindi ka makatunghay. Why? Ang righteousness mo yung sarili mo. Sala yun. We come to God in the name of His Son, Jesus Christ. He is our righteousness. Nanuhan niyo po yun? Kaya ka matuwid, hindi dahil sa sarili mo, kundi dahil ni Jesus. Hindi ibig sabihin magkamali na tayo, kundi pag nagkamali tayo, ba't ka makakabalik pa rin? Kasi ang katwiran mo yung siya. Kasi yung iba akala, kaya lakas na lakas loyal noon ay nag-fail. Faithful dati, nag-fail. Kaya ang kanyang kalakasan pala, kanyang performance, hindi the person of Christ. Lagi niyo yung tatandaan. Hindi yung ating performance ang basis. It is the person of Christ. Kaya tayo makakabalik, Lord, I am dirty on myself. Pero salamat kay Christ, He is my righteousness. Kung gaano mo kamahal ang anak na si Jesus, ganon mo na rin ako kamahal, Ama. Yan. Dapat lumalim tayo dyan. Kung gaano minahal ng Diyos Ama ang Diyos Anak, gayaan na rin ang tingin niya sa iyo. Pag hindi nang tingin mo sa sarili mo, may problema pa tayo. Ang feeling mo yung iyong righteousness ay iyong righteousness. Kaya pag magpe-pray, hiyang-hiya, takot lumapit, ay tanggap ka na nga ng ating Panginoon. So remember that. Remember that. God's love, God's grace, God's righteousness. Kaya yung confidence natin is in Christ. Lagi ko itong binabanggit. Your confidence should be in Christ. Ba't ka confident sa iyong buhay? Kuya Rolly, mapera ka? Pabahagi. Confident ka kasi mayroon kang college degree? Confident ka kasi booming ang business mo? Confident ka kasi kilala ka sa lipunan? No. Our confidence is Christ alone. Kaya kayo matatag sa buhay dahil ang iyong Panginoon. Naunawaan niyo po yon? Kasi pag hindi yan, delikado. Baka tayo maluko. Pag nawala na yung ating mapagtitiwalaan. Ano ba? Confident ka lang dahil ikaw ay buong pamilya. Paano pag nangyari sa atin yung nangyari kay Val?
Huwag mong sasabihin hindi yan pwede mangyari sa atin. May nag-post sa GCA, yung nangyari kay Job ay pwede mangyari sa iyo at sa akin. Nung binabasa ako'y kinabahan. Kasi totoo yun. What if God allowed that? Madaling sabihin pag wala ka pa doon. Madaling iimik yung sakit ng ngipin, para sakit ng ngipin, pag hindi pa nasaktan yung ngipin. Madaling sabihin, para pira, kasi hindi ka pa nababangkrap. But the moment na ikaw ay nasa valley of shadow of death, ano ang iyong confidence? Malalim yun. Inihahanda ko rin ang aking puso doon. Dapat talaga ang Panginoon ng ating sandigan. At salamat, isa yan sa blessing. He is our confidence. He is our righteousness. Kaya naman, we have the gift of faith. Yung huli, dyan sa blessing. Maging yung pananampalataya sa Diyos, ay biyaya din. Oo. Kahirap magtiwala sa hindi mo nakikita eh. Nakikita nga muna ang doktor. Tama gan, doktor. Mukha naman ring adik. Nakikita mo na yun. Siya nga nausok ang bibig. Marigay, doktor, tapos naninigarilyo, tapos ako'y operahan. Baka yung titis na rin naruro sa kanya ko. Ang hirap magtiwala sa nakikita. Kayo magtiwala sa Diyos na hindi nakikita. Lalong biyaya yon. Kaya nga kinumen ni Peter ang mga mananampalataya. Sabi ni Jesus Christ, maging kay Jesus Christ, sa John chapter 20, ikaw, Tomas, naniwala ka sa akin dahil ako'y nakita mo, mapapalad sila na kahit hindi ako nakita, ay naniniwala. Maging sa 1 Peter or 2 Peter, binanggit din yan, na mapapalad yung hindi siya nakita, gayon may siya sinampalatayanan. Paano nangyari yun? Na tayo nakapanampalataya, sa isang taong nabuhay ng 1,000 taon na, hindi mo naman nakita, nabasa mo lang yung account ng kanyang buhay, ba't ka naniniwala? Faith is God's gift. Kasi galingan mo na ang paliwanag sa tao, ipakita mo na lahat ng evidence of reality that Christ exists, pag hindi gumawa ang Santong Espiritu. Ako'y nahihirapan makipagdebate sa atheist. Why? Pag wala ang Holy Spirit na nagbigay ng buhay sa kanya, ng faith, kahit paliwanagan mo na, sabihan Reuel galingan mo na. Gumaling na ang paliwanag, walang dating. Pero pagka niregaluhan niya ng Diyos, kahit gagabutil ng mustasa na pananampalataya, dahil buhay, lalaki yan. Kaya hindi kailangan ng malaking pananampalataya. Kahit gagabutil ng mustasa, basta tunay, galing yan sa Diyos. Hayaan mo na lang na siya'y lumaki ng lumaki. So yan po ang blessing. So, why it is reasonable? You are brethren. Number 2, ang daming blessing. Letter C. Number 3, sabi rito, I beseech you therefore, brethren, by the mercies of God, that ye present what? Your bodies. Yan. Yung word na present, it means decision of the will. Present. Sa Tagalog, iharap ang inyong mga katawan. Yan. Kayo ba may katawan? Okay. So pag kayo inaantok, igalaw nyo ang inyong ulo. Matatanggal ang inyong antok. Okay? Huwag lang pag kayong ng ulo. Okay? Nabasa ko yan sa Facebook. Pag inaantok ka daw, ang ulo mo igalaw mo ng ganyan. Liyo ka. Okay. At least hindi ka na inaantok. Lula ka, hindi ka antokin. Pakanan ng ikot ni Brother Henry. Number 3, reasonable service. Number 3, bodies. Bakit nabanggit yun yung body? Pag inyong binalikan sa aklat ng Roma din, chapter 6, verse 12, tingnan po ang ating katawan dati. Verse 12, huwag kang maghari ang kasalanan sa inyong katawang may kamatayan upang kayo magsisunod sa mga kanyang mga pita. Verse 13, huwag din naman ninyong ihandog ang inyong sangkap sa kasalanan na pinakakasangkapan ng kalikuan, kundi ihandog ninyo ang inyong sarili sa Diyos na tulad sa nangabuhay sa mga patay. At ang inyong mga sangkap na pinakasangkapan ng katwiran sa Diyos. Mga minamahal, ito po. Number 3, why is it reasonable na maglingkod sa Diyos? Remember your body. Yan yung tingnan nyo yung mga katawang yan. Nga. Sabi ni Pablo, saan nyo ginagamit ang inyong katawan dati? Sa kasalanan. Tatay Rudy, nagiinom dati. Kabarikan ng Tatay Boy.
Hindi ko alam. Di ba? Saan ginagamit ang katawan? Sa sabong, ang tatay ko na eh. Karyo. Oo. Ang bibig, saan ginagamit? Alam mo ba, kumari, ang latest. Maritest. Marisol. Maricar. Mariposa. Lahat na ng mariposa. Saan natin ginagamit ang ating katawan? Dati. Sa kasalanan. Ngayon, ang sabi ni Pablo, ituring mong ikaw ay nabuhay sa mga patay. Sino rito nakarasang muntik ng mamatay? Sino po rito nakarasang muntik ng mamatay? Yun, nataas sa likod. Tito James, yung NDE, yung duplicity. Duplicity ng mamatay. Yung nakoma, bigla kang nabuhay uli, o kaya nag 50-50. Di ba pagka nabuhay, pambihira, hindi ka na magpapatay-tae eh. Why? Muntik ka nang mamatay, and yet binuhay ka uli ng Diyos. Ay, di isa mo gagamitin yon? Mamahalin mo na yung asawa, mag-aayos ka na sa iyong anak, kakabati. Alam niyo ba, sabi ni Pablo, yung ating katawan, ituring mong ikaw ay namatay na at nabuhay uli. Ibig sabihin, kung ako'y namatay na, at meron po ako napanood ng isang araw, siya ay inilibing ng buhay. Pinatay yung kanyang asawa, nilibing siya for 4 days. Meron siyang yung parang bahay sa ilalim ng lupa, tinabunan yung matanda. Kaso ay buhay pa, alam niyo nung mabuhay yung matanda, hindi yung parang, ba't niyo ako hinukay pa? Masaya siya na siya'y nakasurvive. Alam niyo po ba, buti na lang tayo nakaligtas. Kung hindi, ano kaya nangyari sa ating katawang ito? Nasasaan kaya ang katawang ito ngayong linggong ito? Kung ito'y hindi naligtas, inaiditas. Nasa kaya ang katawan ni Antoinette ngayong linggong ito? Ay, piyesta ho sa San Marcelino. Baka ikaw I'm never gonna dance again. Naunuhan niyo, Kuya Rolly, kung di tayo naligtas, nasa na ating katawang ito ngayon? Kaya sabi ni Pablo, ihandog ninyo inyong katawan. Ano bang ihahandog natin sa Diyos? Hindi naman pera ang kailangan ng Diyos sa atin. Napakababaw na paghandog ng pera. In value, yung sa value, ano yung pinaka-valuable na ihandog natin sa Diyos? Yang iyong katawan. Yang ating katawan, na dating kasangkapan ng kasalanan, ay gawin nating kasangkapan sa katwiran ng Diyos. Yung mata mo na pinanonood mo ng pornography dati, dapat hindi na ngayon. Yung ating bibig na paninirang puri sa Diyos at sa tao noon, iba na dapat ngayon. Yung ating tainga ng pinapakinggan ay Spotify at mga unbeliever music noon, dapat iba na ngayon. Ang ating kamay, na kung ano nung ginagawa, dapat ay para sa paglilingkod sa Diyos ngayon. Ang ating paa na laging pasabungan, paperyahan, pabarikan, chismisan, dapat pasimbahan na yan ngayon. Naunawaan po natin yon. Kasi ang ating katawang ito'y templo na ng banal na Espiritu. Ano nga yung sinumbra ng templo? Yung bahay ninyo, papayag ba ko yung tali ako ng baboy yun? Ay, bawal. Bakit hindi yung nakalaan para doon? Tandaan niyo po, ang inyong katawan, ay okay, may old nature pa. Pagpalagay na. Pero hindi na dapat yan naghahari sa iyong katawan. Ay okay, natutokso pa yung, parang masarap magsigarilyo. Pag ligtas ka na, kukontrolin mo na ang sarili mo. Hoy! Henry! Tigilan mo na yan. 2 stick na lang. You talk to yourself. Kausapin mo ang sarili mo. Huwag kang makinig sa sarili mo. Kausapin mo ang iyong sarili. Hoy! Ikaw, Henry, nabili ka na sa halaga, luwalhatiin mo ng iyong katawan ang Diyos. Naunawaan niyo po yun? Natutokso ka. Na tumingin sa masasama, malalaswa. You talk to yourself, oy, niligtas ka na ng Diyos. Your body is not yours, Henry. Sino ritong nanghiram ng gamit? Yung kotse ni Kuya Ambet, hiramin natin, Romel. Magbabulsa tayo. Pagbalik ay naging parang rasta color. Bakit? Pininturahan namin. Sinong matutuwa na nanghiram ka lang? Ay pagbalik iba, binago ko yung windshield, iniikot ko. Yung mga yung side mirror. Tapos ginawa kong pink. Unicorn. Hindi matutuwa. Yung pinahiram ay sinasalaula ang pinahiram. Ang ating katawan ay pahiram ng Diyos sa atin. Kaya, bakit kayong baptist? Dami-dami yung bawal. Ba't sa inyo bawal mag-inom? Kasi ang aking bibig ay hindi akin. Ito'y sa Diyos.
Therefore, ang bituka ko hindi dapat nilalagyan ng mga formalin at alcohol. Bakit kayo hindi nagpapatato? Ang balat na ito, na flawless, ay bigay ng Panginoon, hindi para tatuan ng kung sino man. Ba't hindi kayo gumagawa ng kasi laging ang dahilan, this body of mine is belong to the Lord. Yun ang dahilan natin. Hindi yung, bawal bawal. Bakit nga? Kasi ang katawang ito hindi akin. Ito'y pahiram. At bilang manghihiram, dapat matino akong manghihiram. Hindi ako sa laulang manghihiram. Present your bodies, what? A living sacrifice. Sadyang ang buhay kailangang isakripisyo sa Panginoon. Kasi itong katawang ito may ugaling kanya niya. Ito yung ranas ko Sino rito nagfe-Facebook? Katulad ko, nagfe-Facebook po. Taas ng kamay, huwag na mahiya. Okay, pakibaba ang kamay. Gaano kayo katagal mag-Facebook? At least ilang minuto? Minuto daw. 120 minutes, Brad. 2 hours? You see? Hindi naman Kuya Henry. 3 times 6, 18. 180 minutes lang po. 3 hours. Magbasa ka ng Bible. Di kayo nag-Facebook. Nag-greet ka ng congratulations to all. Kaya minsan kinaka-copy-paste ko na congrats. Dami yung congrats yan. Pagka happy Mother Day, ang dami. Libo ang aking kaibigan sa Facebook pag pinatulang ko lahat, ubos ang oras ko Ngayon, magbuklat ka ng Bible. Pansinin niyo yun Pag nag-Facebook ka, ilang beses kang nahigab? Wala, halos. Tama. Magbuklat ka ng Bible. Pakiramdam niyo yung katawan. In the beginning, God created the heaven and earth. Lord, thank you sa iyong word. Amen. Pag hindi mo sinupil yung katawan na yan, at ginawang handog araw-araw sa Diyos, talagang yan igagamitin ng kasalanan. May kasalanan pang nakatira sa ating katawan. Kaya dapat, kung itong katawang ito'y ginamit na dati, dapat ngayon ay maiba na. Tapos na yung panahon na ang katawang yan ay tinitirahan ng kasalanan, ginagamit lang ng kasalanan. Ipagamit yan sa Panginoon. Wala kang pera, wala kang anuman. Lord, kinakatanga lagi sa munisipyo tuwing may yung flag ceremony. Yung Lord, I offer my life to you. Everything I've been through, use it for your glory. Habang ako'y nadaan, ako'y nakatricycle, at ako'y pupunta sa police, naririnig ko lagi, and it reminds me every Monday na, Lord, on this day, I offer my life to you. Ilang beses, Kuya Henry, dapat i-offer ang buhay sa Diyos? Araw-araw. Tingnan sa Old Testament, ilang beses naghahandog sila? Araw-araw. Hindi yung, ako'y nakapag-pray na noong linggo, Lord, I dedicate my life, my family, my business to you. Sapat na yon? No! Living sacrifice. You need to daily offer your life. Lord, Lunes na uli ngayon. I offer my life to you again. Gising ko ulit, Martes, Lord, Martes na po, salamat. Lord, on this day, I dedicate my life again to you. Daily, you need to offer your life. Hindi yung pag Sunday lang, totally surrendered ka sa Diyos. Bakit kailangan ko yung gawin yon? May labanan pa. Ang Diablo'y gustong kunin ang katawan ni Moses dati. Di ba? Nag-away sila ni Michael dyan. Hindi ni Michael Garbin. Ni Archangel Michael, contending for the body of Moses. Why? Gusto ng Diablong pakialaman din ng ating katawan. Ligtas ka na Hindi niya mapapakalaman ng kaluluwa mo. Ang kaya niyang pakalaman, katawan mo pa. Kaya ang payo sa atin din sa Romans chapter 12, by the renewing of your mind. Enslaved to sin before, enslaved to Savior today. Not for the world, but for the Lord. Yan dapat nating motto sa ating buhay. My body is not for the world, but for the Lord. I need to serve not the sin anymore. I need to serve my Savior, Jesus Christ. He died for me. I need to live for Him. Namatay siya para sa akin, dapat ako mabuhay para sa Kanya. Ano yung kabubuhay mo yun? Di yung katawan. Dapat po halata na tayo ay sa ating pamumuhay ay Kristiyano talaga. Be not conformed. Ano yung ibig sabihin ng conform dyan? Huwag kang magmaskara. Na tulad ng sanglibutan.
mabuhay ka kung sino ka. Yun yung mga bakla, sabi, we identify ourselves. Ito ang aking identity. Ang totoo ay ganito. Ang tunay mong identity, Kristiyano ka. Therefore, mamuhay ka bilang Kristiyano. Okay? And lastly, na nakalagay po dyan sa Bible. So, why is it reasonable? Tama na. Sabi nga nung mga nasa politika, tama na. Sobra na. Palitan na ang lampin ni Joshua. Anak ni Chris Aquino Kaya tama na. Sobra na. Ibig sabihin, ilagay mo sa spiritual buhay. Tama na. Sobra na yung panahong tayo na sa laulan ng kasalanan dati. Tama na yung panahon ng paninigarilyo. Tama na yung panahon ng pagbabarik. Tama na yung panahon ng kalayawan. Tama na yun. Stop it. Stop that. Tigilan na natin yan at mamuhay na tayo. Stop to start. Because you cannot start properly until you stop muna. Stop doing that. Start dedicating your life to the Lord Jesus Christ. And lastly, sabi nung Romans chapter 12, kayo po ba'y nandyan pa? Gising pa po ba ang inyong mga katawan? Alam ko ang the Spirit indeed is willing. Totoo yan. Kaya warning yan sa atin Ang flesh na ito ay kailangan natin laging, ikaw na kamay ka, tumino ka. Ikaw na mata ka, mumulat ka. Okay. Romans chapter 12. I beseech you, therefore. That word therefore there, sa Tagalog ay, kaya nga mga kapatid, wala sa Tagalog ito Ipinamamanig ko sa inyo alang-alang sa mga kahabagan. Sa English na lang muna tayo. I beseech you, therefore. Ano ba yung hugot natin sa paglilingkod? Why is it reasonable? Not only we are brethren, ang dami nating blessings mula sa Panginoon, ang ating body na ito ay dapat niyang ibigay sa Kanya sapagkat ito'y matagal ng panahong nagamit ng kasalanan. Anong sabi rin ng Biblia? I beseech you, therefore. Yang therefore na yan ay kadugsong ng chapter 11 na si Pablo ay kumakanta diyan. It is a doxology, actually. Pag sabing doxology, awit, napapakanta si Pablo habang binabagtas niya ang mga kahabagan ng Panginoon, chapter 11, pagdating sa verse, nagsimula yung pagkanta ni Pablo sa verse 34. Sorry. Yes. Sorry. Hindi ko dali sa akong Bible Naroon yung nakabukod yan. Sabi niya rito, punta natin sa 33. Sabi ni Paul, oh, the depth of the riches, both of the wisdom and the knowledge of God. How unsearchable, chapter 11 po ang binabasa ko. Kasi yung therefore dyan, kadugsong huya na rin nasa unang verses. Kaya sabi rito, oh, the depth of the riches, both of the wisdom and the knowledge of God, how unsearchable are His judgments. Kaya huwag niyong try pagkasahin sa inyong utak ang Diyos. Wag. God is smarter than you and me. Kaya sabi ng isang pastor, instead of asking why, know the who. Mukha naman. Self-try mo, why this happened? Lagi kang mag-focus sa who. Sa. Hindi yung tanong na why, but who holds this event. Para tayo kumalma. Ang sabi rito ng Biblia, sa Tagalog, basahin ko sa Tagalog, o kalaliman ng kayamanan ng karunungan at kaalaman ng Diyos, o di matingkalang mga hatol niya. Malim lalo. Di matingkalang mga hatol niya at hindi malirip sa kanyang mga daan. Talagang ang daan ng Diyos ay hindi mo kayang unawaing. Kaya mong i-predict ang Diyos lagi. No, God is so unpredictable sa kanyang mga dealing sa tao. Sapagat sino nakaalam ng pag-iisip ng Panginoon? Oo nga naman. Sino? Sino ang kanyang naging kasangguni? Tinanong ba niya tayo sa anong lasa ng sugarcane? Ikaw ba'y sinangguni niya sa shape ng planets? Wala siyang kasangguni nang siya gumawa ng lahat. O sino nagbigay na una sa kanya? Wala. Meron ba nagbigay sa Diyos na, Lord, patago muna na rin, saka isang araw ko babawiin. Walang nagbigay na una sa kanya at siya'y babayarang muli. 36. Sapagat sa kanya
at sa pamamagitan niya, at sa Kanya ang lahat ng bagay. Sumakanya nawa ang kaluwalhatian, magpakailan-kailanman siya nawa. Alam niyo yun, yung 36 na yan ay kadugsong ng verse 1 ng chapter 12. Na kaya sabi ni Pablo, I beseech you therefore. Ano yung naging basis niya ng therefore? Yung 36. Na ano sabi niya sa English? For of Him, and through Him, and to Him are all things, in to whom be glory forever. Amen. Why is it reasonable to serve God? Because of our beloved Savior. Because of our beloved Savior. Nasabi rito, since all things are for His glory, we must respond by offering ourselves for that purpose. Lahat ng bagay, mga minamahal, ay para sa atin. Sabi sa Biblia, sapagkat sa Kanya, sa pamamagitan niya, sa Kanya ang lahat ng mga bagay. Malalim yan. Sumakanya nawa ang kaluwalhatian, magpakailanman siya nawa. Kaya nga, mga kapatid, tingnan, kadugsong agad Kaya nga, mga kapatid, ipinamamani ko sa inyo, alang-alang sa kahabagan ng Diyos, na inyong ay harap ang inyong katawan, isang haing buhay, banal na kaaya sa Diyos, na sa ninyong katampatang pagsamba. Remember this, the first and final motivation why we are serving God is because of Christ. Laging doon tayo babalik. Apo. He should be our first and final motivation. So sa mga binata dito, why are you here? Why do you serve? Dahil na ang dalaga, nagpapa-impress tayo. Ladies, why do you serve? Para mapansin ako. No. Parents, why are we serving? Para lang sa ating mga anak na gumaya sa atin? That's good. But that's not good enough. Why? Ang suma total ng lahat, si Jesus. Kaya nga, I beseech you therefore, brethren, yung therefore na yun, connected yun sa verse 36, for of Him, and through Him, and to Him are all things. All the glory belong to Jesus Christ. Kaya ngayon pong umagang ito, kaya sabi ng Mark chapter 10, verse 45, tingnan po, last verse natin, sa Mark chapter 10, verse 45. Ang sabi ng Biblia ay ganito. Sabi ng ating Panginoon, 10:45, sapagkat ang anak ng tao rin naman ay hindi naparito upang paglingkuran, kundi upang maglingkod at ibigay ang kanyang buhay na pangtubos sa marami. Sa English, for even the Son of Man, tingnan si Christ, Son of God, lagi niyang title na gusto, Son of Man. Tayo naman, hindi ako binanggit sa aking title. Most Reverend. Nakakasura yung mga taong Most Reverend tawag sa kanyang sarili. Yeah, meron ngayong Corpus Christi. Most Reverend, di ka na nahiya sa walat mo. Most Reverend, si Kristo nga, the Most Reverend God, ang tawag niya sa kanyang sarili, anak ng tao. Anong kanyang ginawa nung siya nagkatawang tao? Anak ng tao rin naman ay naparito, hindi upang paglingkuran, kundi upang maglingkod. Why we serve? Kasi yung ating Savior ay servant king. Grabe ang ating Panginoon. He is a servant king. Siya ang haring naglilingkod. Kaya pagka tayo nayabang na, ayaw nating magwalis tambo, hindi, ba ako pag-iimisin, mangingitim ako. Pag tayo nag-iinarte na naman, yung ating laman ay nag-iinarte na naman, lagi nating babalikan si Jesus. Tumigil ka, Henry. Ikaw ay magsilbi sa Diyos. Dahil ang Panginoon ngayon nagsilbi, ikaw pa ang hindi. At ang ating tunay na silbi, pag tayo nagsisilbi sa Panginoon. Pag hindi nagsilbi, silbi na yan, silbi. Silbi at wala nang kwenta. Silbi. Anyway, so yung po ating pag-aaral ngayon pong umaga, I hope na naging pagpapala ito sa atin. We are called to serve. We have been saved to serve. Niligtas para maglingkod. Tayo manalangin. Heavenly Father, salamat po